Nalinaw po ang Bible. God in Christ, Christ in us. Because God is in Christ, Christ perform all miracles, and because Christ is in us, we perform all miracles. Amen. They must see His works through us. Naging po sa panahon ng persecution. If you only study the book of Acts, makikita nyo. Hindi naman nakipag-argumento mga apostle sa mga detractor nila sa mga hireling, sa mga liar, sa mga money maker. Amen. Hindi naman. Kasi lang panahon sa mga debate issue sa Facebook, kagaya sa panahon natin, sa mga lying na yan, mga hireling spirit, wala po silang panahon. Alam niyo anong ginawa ng mga apostle? They simply preached Christ with signs, wonders, and miracles, and people were saved. You know how they silenced their enemy? You know their weapon? The power of the gospel and Christ's power in them. That is their weapon. And it brings countless numbers of lives to the kingdom of God, from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. Eh, sino ba naman yung mawiwin mo sa argumento? Dami ko po narinig na mga pastor po dyan, nakikipagtalo sa Facebook. Nakikipag-away sa Facebook. Hindi naman ang purpose ng Facebook eh. Ang purpose ng Facebook, i-declare ang word ng Diyos sa mga miracle ng Diyos. Yan ang purpose ng Facebook eh, hindi yung ipaglalagay ng mga pastor, pati ng kongregasyon nila, yung kung saan sila naliligo, kung ano yung binili niyang bag, kung sino yung kadate niya, saan sila kumain, saan siya nakatira. That is not the purpose of Facebook. But to reveal God, the works of God, the miracles of God. Intindihan niyo po. Kaya lagi kong sinasabi, kung lahat ng may Facebook ay gagaya sa mga taga-oras ng Himala na lahat ng Facebook ay binigay sa Diyos, pinagamit sa Diyos, at araw-araw ay nakapost doon yung revelation ni Tatay, mga miracle na ginagawa na sa buhay po nating lahat. Purihin ng Panginoon, matagal na po naligtas ang Pilipinas at buong mundo. Kung lahat po ng may Facebook account ay hindi naging makasarili, lahat po ay naging makadiyos, naging makakristo, purihin ng Panginoon, magiging Kristiyano po ang Pilipinas. Kung hindi lang po isisentro bunga ng selfishness at deliberate sin na ginagawa ng mga anak ng Diyos, yung Facebook account nila sa sarili nila, at ito'y sinentro sa Lord, purihin ng Panginoon, araw-araw may papasok sa kaharian ng Diyos. Minsan, pinapakita po sa akin ng aking mga anak, yung mga Facebook, lalo si John. Dami ko po nakikita mga bishop at pastor, pati kongregasyon po nila, kung ano-ano po nakalagay sa Facebook. Hiyang-hiya po ako sa Diyos. Naiiyak ako. Youth, bata, matanda, purihin ng Panginoon, may asawa o wala. Sabi ko, wala ba silang konsensya? Wala ba silang naintindihan? Di ba nila alam na nagigribang Diyos? Puro sarili, puro flesh. Iba pa nga mga pastor, nasa Facebook niya, vitamina tinitinda niya at ang asawa niya. At nung kongregasyong dinaya, tinuruan niya magtinda ng vitamina. Eh, pastor po yung bishop. Hello. Umiyak po ako. Hindi ko po matagalan, natitigan po yun. Hiyang-hiya ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, please revive them. Tatawarin mo itong mga ito sa kanilang sinasadyang kasalanan. Amen. At ako po'y nai-encourage lang pagka dumaan na po yung Facebook sa account ng GSI Shield. Tumatalon po yung presence ng Diyos sa Facebook account ng GSI Shield. Purihin ang Panginoon, mga himala po'y nandoon. Kitang-kita mo yung espiritu ko po'y lumulokso sa galak.
Eh kung lahat po na may Facebook account, eh tumulad sa mga taga Jesus is our shield, no? Lahat na may Facebook account, eh pinost po dyan yung miracle ni Jesus, word ni Jesus, glory ni Jesus, teaching ni Jesus, purihin ang Panginoon. Yung diablo po, dead on arrival sa impyerno. Akala po ng marami, wala sila accountability sa Lord. Nako. Lahat po ng bishop, pastor, chairman ng movement coalition, elder, deacon na sa pipol, pababa po sa kongregasyon. Na kung ano-ano po yung pinaglalagay sa Facebook, lahat po ipapanagutin ng Diyos. Lahat po ipapanagutin. Buti na pong alam po nila yan. Wala naman nagtuturo niyan eh. Kasi ginagawa nila eh. Kaya ako po yung magsasabi ng totoo. Lahat po yung mananagot sa Diyos. Wala naman pinangkaiba yan sa nagsalita ka ng walang kabuluhan eh. Matthew 12:36 to 37 eh. The Lord will hold you liable and accountable. Parehas lang naman yan doon sa Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Those who love it will eat the fruit of it. Parehas lang po yan. Pagkakaiba lang eh, technology ito eh. Pero malinaw po yan eh. It is another form of communicating to others what you want to communicate. Amen. Mananagot po yung lahat. Lalo-lalo na po yung mga pastor at kongregasyon yung po sa Facebook nila, statement ng mga politician. Nanagot po ang lahat. Buti na ako po yung magpaalala sa lahat. Lahat po kayo ay pagbabayarin ng Diyos, magbago na kayo.